video na lang. Kasi dami. Hello po! Welcome to my channel! Tanggap na namin yung PGWP namin, pero sila, hindi pa nila natatanggap yung PGWP niya, ay nagkaroon siya ng invitation to apply for permanent residency. Oh my, di ba? Ang galing, no? So, paano kaya nangyari yun? Welcome to Jill in Can. So today is Saturday at marami na kami nagawa ngayong umaga. Ngayon naman ay pupunta tayo sa Value Village. Magdodonate tayo ng mga dinonate sa amin dahil sobrang dami na. Nung pagdating namin, yung mga damit, mga gamit sa bahay na sobra-sobra. Tapos yung iba hindi naman talaga namin magagamit. Syempre pinagpilian na lang din namin. At magto 2 years na kami, or 2 years na pala kami guys dito sa Canada, kaya it's time na i-dispose na namin yung mga gamit na yon. At nandito tayo sa donation center ng Value Village. Ayan, an attendant will help you shortly. Ganito na yun. Kailangan pa bang bumaba? Hindi na. Ayan na siya. Bakit binuksan mo yung window? Bye! Ito, donate natin. Bye. Ayan, bag doon. Meron pa doon sa loob? Okay. Thank you. Patingin nga na. So, it's 20% off on purchase up to $50 when you donate clothing and housewares. We'd love to hear from you. So, isa lang, pero dapat ang dami pala. Kung gusto mong madami, dapat pa isa-isa ka mag-donate para kada punta mo, may bago kang coupon. So, ganun lang mag-donate, guys. Tapos, yung Value Village, dyan din naman kami bumibili minsan. Tapos, minsan kasi mahal na rin yung tinda sa Value Village compare daw dati. Mahal na siya, parang minsan bumili ka ng t-shirt or blouse or skirt, ganun, parang kapresyo na rin ng mga brand new sa mga stores. Pero syempre, mas mahal pa rin yung talagang brand new. Ito pa naman, medyo okay pa rin naman siya. Tsaka may mga, depende din sa mga Value Village, may mga location na hindi masyadong maganda yung mga items. So, depende siguro sa nagdo-donate yun. Pero, may mga locations na maganda yung Value Village nila. Gusto mo tingnan natin yung loob? Ay, dito ba tayo bumibili dati? Oo, sige, alam na natin yung itsura ng mga ano nila. Kasi yung mga pang winter coat, ganyan, o kaya kay Celestia, mga ganun. So, meron pala akong mga iba pang mga items sa bahay. Meron pa rin kaming ibabagsak dyan para mabawasan na yung mga box-box namin masikip na sa bahay. Maliit lang kasi yung storage. Tapos, yung
mga iba naman na nabili nilang gamit ng mga brand new, like mga boots, tapos hindi pala maganda or hindi nila type, ganyan. So yun, Imo Marketplace ko na lang. Tapos yung kay Celestia na mga halos bago pa, Imo Marketplace na lang natin yung mga ganyan. So para naman kumita tayo kaysa ganito. Ayan, pero okay na din to kung gusto nyong bumili ulit sa Value Village. Ayan, so meron tayong 20% off on a purchase of up to $50 when you donate clothing and housewares. As a thank you for your feedback on a brief survey. So magsa-survey ka, 2% off on your next $5 purchase. Antipid. Ayun lang guys. So maya ay let's do more. It's naka-declutter. Naka-declutter tayo ng mga gamit-gamit sa bahay. Tapos bagsak lang talaga natin doon, tapos sila na yung bahala na na mag-sort nun. So hindi mo na kailangan. Hindi na nila sinecheck. Hindi na nila check Pwede pa kung basura ba yung mga binigay yung mga bahala na sila doon. Kung yung mga sira-sira, bahala na rin sila doon. Ayan. So kanina pala guys ay galing kami sa temple. So syempre dahil we were blessed na natanggap natin yung approval ng PGWP, ay nagpunta kami ng temple ngayon Saturday morning, at after nga nyan ay nagpunta naman ako sa massage. So yung temple namin is like 8 to 9:30 yung time namin doon, and then after nun may 10 o'clock ako na massage. So 10 to 11 yun. Tapos 11:30 naman may appointment sila for their chiro, si Chris and si Saraya. So nagka-chiro therapy sila. Parang twice a week yon, pero dapat thrice a week. So twice a week sila chiropractic. Yan. So sa mga thrice a week si Saraya dahil meron siyang mild scoliosis. So yung mga yan guys, yung massage, chirotherapy nila, under yan nakukuha ko siya doon sa aking work sa St. Albert as part of my insurance. So ang insurance namin ay covered bawat isa sa aking family member. So madami yun. Sa next Saturday nakaschedule naman ako ng acupuncture. Tapos yung massage ay ipapamassage ko na silang mga kids kahit ayaw nila, para magamit nila yung massage. Diba Saraya? So papamassage sila. Tapos ano pa yung mga benefits na meron doon sa aking insurance? Yung dental, meron nga ding speech therapy, so hindi pa natin naasikaso. Ang magiging hassle lang talaga niyan guys, syempre dito kada punta mo yan, syempre ikaw magdadrive sa kanila. So kaya yung meron din akong chiro ay napakalapit lang nun sa aming bahay, pero sila medyo malayo. Pero once matapos yung isang session ba tawag doon? Isang session nila na yung nakapackage, ay lilipat na rin sila dun sa mas malapit sa amin. So yun guys, ganyan yung mga benefits dito, no? Ang sarap na magpamassage. Ay mukhang gusto ko na ulit magtrabaho. Na-encourage na naman ako magtrabaho, na wala naman yung pagod ko. Ayan. So mamaya guys, pag-uusapan natin, meron akong gustong i-share sa inyo. A few moments later. So guys, baba muna tayo dahil nandito naman tayo sa public library dahil magpiprint daw siya. Actually guys, meron akong printer. Bigay ng work kasi parang sirain na siya, pero hindi pa namin natitest. Pero alam ko, gumagana naman yun paminsan-minsan pag wala sa topak. So ngayon, magpiprint muna siya dito para sa may babalik siya sa Telos. Nandito tayo sa public library. Mag-hi ka naman ng lahat. Hi! Good afternoon. Good morning. Saraya, mag-hi ka naman. Ang tipid. Yes, so naka-earrings tayo ngayon kasi feel lang natin mag-earrings. At
Ito galing to sa yung mga activity dito sa church. At pasok tayo sa library. DVD. Sino bang gumagamit ng DVD, guys, sa Philippines? May nagdi-DVD pa ba ngayon? Sino magre-rent ng DVD? DVD, ano gusto mo palabas? Favorite circle. Wala na. Tinapon na yung mga DVD. Where have all the CDs gone? We are moving our CD collection to the Milner Library. Gusto mo ng CD player? It's not CD. Ano It's to? a game. Games? Anong games na anong kailangan dito? Like this one is for the Nintendo Switch and this is Nintendo Xbox. Switch, Xbox. Hala ko pang DVD na naman. VHS. Ano to, video? Xbox? Wow. Hindi mo na kailangan bumili. Mahal ba yan pag binili? What is for Mga renting? PSP. Hindi, if you buy it. I don't Is this know. expensive? I think 20. I don't know. Tagalog. Ano to? Susana G. Espena. Hanggang saan? Diary ng pangit. Saraya, ang diary ng pangit. Syudad. Kwentong syudad. Turkish, Ukrainian, Urdu, French and Vietnamese. Let's go to the French. Hindi naman to hindi naman siya yung pang lesson. I need a lesson. Coins. Hindi ka nag-card. Malaki yung sa card eh. Magkano ba? 10 lang naman. 10. Okay. A few moments later. So, sinundo naman natin ang kids kasi meron tayong activity sa church. So, late na kami. Kasi, ano naman yun, anytime lang. Like, hindi naman sobrang anytime, pero 1 to 6 p.m. And since marami kami inasikaso, ay susunod na lang kami. So, sa park yun, guys. Papakita ko sa inyo yung park doon. Hi guys! So, ito, nandito na tayo sa kotse ulit. At nagbabalik tayo. Kasama natin si Lesha, Saraya, and the other boy. When Bianca is there, except the ate and
Ang lola is not here. Nasa house lang muna. So tayo ay pupunta sa Jackie Parker Park dahil magandang weather. Not too cold at sunny pa. Ayan. So today is talagang fall na. Fall na yung ating season dito sa Alberta, Canada. At meron lang tayo activities doon sa church. Outdoor siya. So samantalahin natin habang good weather pa. Ayan. So gusto ko palang i-share sa inyo guys is yung pathway na tinatawag na category based na under ng express entry. So isa sa mga category based na maganda ngayon is na nandoon at maganda ay education and the healthcare. So kung kayo ay nasa education related yung work nyo or yung experience nyo o yung tinapos nyo sa Philippines, ay pwede nyo magamit yan dito. At gusto ko ngang i-share sa inyo guys na yung aking classmate, so hindi muna natin siya papangalanan, blind item muna natin siya, ay nakakuha ng invitation to apply for permanent residency. Imagine guys, kakagraduate lang namin kailan ba kami graduate? May kami natapos. April. Natapos yung school namin ng April. Tapos, natanggap namin yung completion letter namin mga later part ng April. At nag-submit kami ng application for PGWP ng May. So kami, May 3 kami nag-submit ng PGWP namin. Ganon din yung classmate ko, halos magkakasabay lang kami ng week na yon. So kami naman, natanggap na namin yung PGWP namin. Pero sila, hindi pa nila natatanggap yung PGWP niya, ay nagkaroon siya ng invitation to apply for permanent residency. Oh my, di ba? Ang galing, no? So paano kaya nangyari yon? So yung classmate ko is mataas yung points niya. Nag-create na siya ng express entry pagkatapos namin mag-aral. At yung points niya medyo mataas guys. So ano-ano ba yung mga kino-consider doon? Una, yung age. Ang age niya ay nasa mid-30s pa lang siya. So 34 years old. So may points pa yon, mataas pa. Ako ay nasa 40 plus na. So ang age niya ay 34. With family siya. Tapos ang work experience niya sa Philippines ay na-count bilang teacher. So, counted pala yun guys. Kung ano yung experience nyo outside Canada. Dahil nga, nag-i-start pa lang siya dito, wala pa siyang work experience na may lalagay. Dahil bilang graduate ng Alberta or ng Canada, kailangan ay makuha mo yung PGWP mo para ma-count yung work experience mo if that is for under the Alberta Opportunity Stream or the CEC or the Canadian Experience class. So, pero kasi nga sobrang wala pa naman talagang mahabang experience even if nag-work na siya dito as early childhood educator. Parang months pa lang yon. So, ang experience na na-count sa kanya is outside Canada. Tapos, ang isa pa na nagbigay sa kanya ng mataas na score is yung kanyang Canadian diploma since nag-graduate siya dito sa Canada. Tapos ay ano pa ba yon? Yung age niya, Canadian diploma, work experience back in the Philippines niya. Tapos hindi lang siya bachelor's degree in the Philippines, ay in-undergo niya ito ng WES o pina-evaluate niya yan, at yung masteral niya sa Philippines ay na-count naman din dito, na-consider siya dito sa Canada. So, ibig sabihin, hindi lang bachelor yung points niya, kundi naging masteral degree yung kanyang points. Kaya mas mataas siya. So, yung education niya, yung work niya, yung age niya, at isa pa, yung IELTS niya, yung kanyang English test niya ay mataas din guys. So, 11 ang score niya. So ako 98 lang, pero dapat nga talaga guys, malaking bagay kung ang English natin ay mataas. Or the language test natin ay mataas. Tapos hindi lang 'yon, meron siyang kapatid na
permanent resident dito. So yun, dahil nga merong sibling, yung actually sibling talaga yung kino-consider, hindi yung mga tita, tito, ganyan, talagang sibling. Or I think pwede rin yung mga tito, pero hindi ako sure, pero I think mas sure ako kung sibling yon ay mako-consider yon. So yun yung mga bagay na nagpabigay sa kanya ng mataas na score, at nandito na tayo sa ating venue. Ayan, pero gusto kong i-share sa inyo na kung nakapasok siya, yung express entry niya ay pumasa, at ito ay under ng federal work. Ayan, so pumunta muna sila dun sa location, guys, para matapos ko itong vlog na to, ganyang kabisi ang ating mamshi. Ayan, so ang ating a day with Jill and Can is talagang busy, guys. So marami tayong errands for the day and other activities. So anyway, to continue, yun nga ang kanyang naging source ng kanyang mataas na points. At siya ay under the express entry, nakapasok siya ng Federal Skilled Worker stream. So yung FSW, dahil wala pa siyang experience dito, ay that is na-count yung kanyang foreign work experience. So yun. Pero ang katumbas naman nito, guys, ang FSW ay kailangan niyang mag-present ng proof of funds. So family of 4 sila. Hindi ko lang alam magkano yung kailangan niyang i-present. So kailangan niya meron naman siyang 60 days to complete yung kanyang application, yung mga documents, mga kailangan niya nang i-submit. So kailan ba siya na-draw? Very recently, nagkaroon ng draw for the educators or under ng education stream category based. So doon siya pumasok under education. Nung nag-draw yung education category based, at ang na-draw nila ay 2,500, guys. Napakadami nun. So kasama siya doon, kaya congratulations to my classmate. Hindi muna natin i-mention ang kanyang name, but I'm so happy for her. I'm so happy for her dahil nga na-draw siya at yung family niya, no. At nagpunta nga kami sa bahay nila, namasyal kami sa kanila kasi lumipat sila ng city. So hindi na sila sa Edmonton, nasa Calgary na sila. Bagong lipat sila doon, at yun, so nag-i-start sila, kakahanap lang din niya ng work bilang early childhood educator, at ganun din yung asawa niya. So congratulations sa inyo, sa mga work ninyo na meron na kayo ngayon, at especially sa inyong invitation for PR. So guys, possible pala yun, guys, as long as lalo na ngayon, pinaprioritize ng Canada if you are already inside Canada. So kung sa tingin nyo, bata pa kayo, may experience kayo back in the Philippines or abroad, or ano pa ba yung mga points na mataas yung IELTS nyo, kung meron kayong sibling dito, ay, go ahead, guys, mag-apply na kayo, magawa na kayo ng profile nyo sa express entry, kasi talagang may chance na mabunot kayo for express entry. So kung nasa 400 plus yung points nyo, why not? Go ahead, itry nyo na magawa ng express entry profile para nandun na kayo sa pool. Anytime na biglang bumaba yung idodraw, malay nyo makuha kayo, 'di ba? So ako hindi pa ako gumagawa dahil alam ko naman, guys, na kulang pa yung points ko kung tayo ay mag-undergo ng express entry. So kailangan ko pa ng ibang bagay, ng French, kailangan pa ng a year of experience dito para makapasok tayo sa medyo madagdagan yung ating score for the CRS natin, no? So ayun, guys. So kung nag-iisip kayo kung ano yung chance nyo, education ba kayo, healthcare ba kayo, nasa trades ba kayo, STEM ba yan? So French, yung mga category based, talaga the Canada is
prioritizing ng mga nandito sa inside Canada. But if you are outside Canada, tapos meron kayong French, tapos meron kayong magandang work experience, nagmasteral kayo in the Philippines, counted pala yun, di ba? So, why not guys, itry nyo whether you're outside Canada or inside Canada, itry nyo pa rin gumawa na express entry, who knows, masama kayo sa draw, na lalo na ngayon, 2,500 yung na-draw recently for the teachers, no? Hindi lang yung teachers, early childhood educators, education assistants, so anything related to education. Ayan, so, ayun lang guys, kung sa tingin nyo kasama kayo doon sa na-draw na 2,500 at yung mga previous draws ng pang under ng education 1,000 naman yung na-draw nila, please comment down below. And I want to say congratulations sa lahat ng mga na-draw for invitation for PR. Go, go, go nyo na po yan guys. So, eto na nga no, talagang marami man tayong naririnig ng mga news about sa Canada na naghihigpit na, but if you know na may laban, ilaban natin yan. Kung kailangan yung taasan yung ibang points, taasan natin, i-workout natin, huwag tayo susuko guys. We're here in Canada, so ilaban natin. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga vlogs ko. So susunod tayo ngayon sa aking family na nandoon na sa park na yon, and I'll see you in my next vlog. Bye! And if she wants to talk to you, kaya ka bumaba. Yay! Oh, hi! Kamusta naman? Sa ending, kamusta na? Kamusta na si... Mabuti. Kamusta mo naman yung asawa mo? Sister-in-law ko yan. Yung asawa niya nasa Philippines. Hi, Ashley. Hi. DM, nasa mission. And Cassie, I miss you. Yay! Ayan o. Nandito na tayo sa park. Sige, ikaw din. May kakamustahin ka ba sa Pilipinas? Ito naman. Hello po, Philippines. Ito, Auntie Bel kasi kakagaling lang yan ng Philippines eh. Hi! Hi to my sisters Hi! and my in-laws in Bacolod. I love you. Wow! Ayun na lang. Ay, kuya ko pa pala. Hi, Kuya G. Ay, happy birthday advance. Happy birthday sa October 3rd. Ito si Tony Gonzaga. Ano ba talaga? Ito artista talaga to eh. Ito talaga artista to eh. Walang talent na ako. Cake for ya. Hindi ko pa na-upload. Lumayo ka dyan. Ito artista talaga to eh. Ito talaga artista to eh. Walang talent na ako. Cake for ya. Hindi ko pa na-upload. Lumayo ka dyan. Hi, si sister from Pangasinan. Oo, yan. Hello. Yes, I am. This is for the ending. I already... Hello. Hi, Kuya Eric. Hi. From Pasig. Bishop. Gusto mo sumama? Halika dito, Bishop. Eto si Bishop. Taga Bicol to eh. Hello. Oh, ayan. Say hi. Hi. Okay, say hi naman po. Ayan. Hello. Oh, ayan. Hi. Akala ko, Welcome to the akala ko, Philippines. pang-ending na lang to kasi tinapos ko.